ang alamat ng luya. Noong unang panahon, sa paanan ng bundok ng Amihan, may isang maliit na baryo na tinatawag na Kalinaw. Dito nakatira ang isang matandang babae na kilala ng lahat bilang si Lola Sela. Tahimik ang kanyang buhay at puno ng pagmamalasakit sa kapwa. Siya'y hindi mayaman, ngunit may isang natatanging yaman. Ang kanyang kaalaman sa paggamit ng mga halamang gamot. May tanim siyang sari-saring halaman sa kanyang bakuran. May dahon ng bayabas para sa sugat, tanglad para sa lagnat, at lagundi para sa ubo. Ngunit kahit maraming gumagaling dahil sa kanya, madalas ay hindi siya binabayaran. Hindi niya ito iniinda sapagkat para kay Lola Sela, ang kabutihang ibinibigay ay kusang bumabalik sa tamang panahon. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang paki-subscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video. Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang araw, dumating ang isang batang babae na si Rina, humihingal at may luha sa mata. Lola Sela, tulungan niyo po si nanay. Ang taas po ng lagnat niya at hindi na po siya makakilos. Wala po kaming pera. Hindi nagdalawang isip si Lola Sela. Isinama niya si Rina pa uwi. Dala ang kanyang basket ng halamang gamot. Pinakuluan niya ang mga dahon at pinainom sa ina ng bata. Pinahiran niya ito ng langis na mula sa halamang kanyang piniga. Ginabayan niya si Rina kung paano ito alagaan. Makalipas ang ilang araw, gumaling ang ina ni Rina. Nagpasalamat ang mag-ina, ngunit wala pa rin silang maibayad. Ang kabutihan ay hindi kailangang suklian ng pera, ani Lola Sela. Ang mahalaga ay ituro ninyo ito sa iba kapag kayo naman ang may kakayahang tumulong. Mula noon, maraming dumayo kay Lola Sela, may galing sa kabilang baryo, may galing pa sa ibang bayan. Ngunit habang siya'y abala sa pagtulong, unti-unti na rin siyang humihina. Madalas siyang nilalagnat at kumikirot ang kanyang mga kasukasuan. Ngunit wala ni isa sa kanyang mga natulungan ang bumisita upang kumustahin siya. Isang gabi, habang malamig ang hangin at tila tahimik ang paligid, nagdasal si Lola Sela. Panginoon, kung hindi man ako abutin ng bukas, sana'y iwan ninyo sa mundo ang isang halamang makatutulong sa mga susunod na henerasyon. Isang halamang hindi lamang panlunas, kundi paalala rin ng kahalagahan ng kabutihan. Kinabukasan, natagpuan na lamang siya ng isang batang naglalako ng gulay. Nakahimlay sa duyan, may ngiting payapa sa kanyang mukha. Wala na si Lola Sela. Ngunit isang bagay ang ipinagtaka ng mga taga-baryo. Sa gitna ng kanyang bakuran, may tumubong halamang hindi pa nila nakita noon. Mababa lamang ito, may makakapal na dahon at ugat na may kakaibang amoy. Nang pakuluan ito ng isa sa mga manggagamot, napansin nilang napapawi nito ang lagnat, ubo at pananakit ng tiyan. Nakagagamot din ito sa lamig sa katawan. Pinag-aralan nila ang halaman at pinangalanan nila itong luya. Sa paniniwalang ito'y regalo ni Lola Sela sa mundo. Mula noon, ang luya ay naging bahagi na ng bawat kusina at tahanan. Hindi lamang bilang sangkap sa pagkain, kundi bilang lunas sa karamdaman at simbolo ng walang kapalit na kabutihan. At ayon sa matatanda, tuwing may malakas na ulan at malamig na gabi, may isang mahinhing tinig kang maririnig sa hangin. Tumulong ka. Hindi dahil may kapalit, kundi dahil ito ang tama. Wakas.